Mga kaalagad, magandang araw sa inyong lahat. Ibang klaseng moment ang ipinakita ni Chris na dito sa kanyang vlog mga kaalagad, dahil matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, matapos ang mahabang panahon ng pangarap, trabaho, pagbablog, mga pagsubok at kung ano-anong pinagdaanan niya sa journey niya bilang content creator, sa wakas mga kaalagad, may farmhouse na si Chris na. At alam naman natin na sa ngayon mga kaalagad ay hindi pa ito fully furnished. Plain pa ang loob, wala pang maraming appliances, wala pang kumpletong gamit. Hindi pa yung tipong pagpasok mo kumpleto na agad ang sala, kusina at iba pang kagamitan mga kaalagad. Pero may isang bagay na napansin ko sa vlog na para sa akin ay may sentimental value. Sa dami ng pwedeng unang bilhin o ilagay sa bagong bahay mga kaalagad, frame ang pinili ni Chris na. At hindi lang basta frame, dalawang frame mga kaalagad. At pareho itong may larawan nila ni Sir Paul. At dito ako napaisip bilang isang supporter ni Chris na, grabe, hindi pala talaga niya nakalimutan kung saan nagsimula ang lahat mga kaalagad. Mga kaalagad, isipin niyo muna, may bago kang bahay. Pagkatapos ng ilang taon na pangarap mong magkaroon ng sarili mong magandang tirahan, finally, nandyan na siya sa harapan mo. Pero syempre, hindi naman automatic na pagkagawa ng bahay, kompleto na agad ang lahat. Unti-unti pa yan mga kaalagad. Unang gamit, unang appliances, unang furniture, unang decoration, unti-unti mong buuin hanggang sa maging tunay na tahanan. At sa vlog ni Chris na mga kaalagad, makikita natin na nasa proseso pa talaga siya. Plain pa ang loob, wala pang maraming gamit, pero kahit ganon, may isang bagay na agad niyang ipinakita. Ang dalawang frame. At para sa akin, hindi lang ito simpleng decoration mga kaalagad. Dahil kung ordinaryong picture lang yan, pwede niyang ilagay kahit saan. Pero ang pinili niyang ilagay ay isang bagay na konektado sa isang malaking bahagi ng journey niya mga kaalagad. Dito tayo mapapaisip, bakit kaya frame? Bakit hindi muna television? Bakit hindi refrigerator? Bakit hindi sofa? Bakit hindi ibang gamit mga kaalagad no? Siyempre, hindi natin alam ang exact reason ni Chris na kung bakit yun ang unang ipinakita niya. Pero bilang viewer, pwede nating pahalagahan ang symbolism na ito mga kaalagad. Dahil minsan, hindi naman presyo ang mahalaga sa isang bagay. Sentimental value. May mga bagay na kahit hindi pinakamahal, kapag may kwento sa likod, mas mahalaga kaysa sa mamahaling gamit mga kaalagad. At yung dalawang frame na yon, may kwento, may history, may memories, at higit sa lahat mga kaalagad, may koneksyon sa journey ni Chris na. At alam naman natin kung paano nagsimula ang malaking pagbabago sa buhay ni Chris na mga kaalagad, di ba? Nakilala siya ni Sir Paul. Nagkaroon siya ng opportunity, at dahil sa pagkakataong yon mga kaalagad, nakilala siya ng mas malaking audience. Kung tama ang pagkaalala natin sa mga naging kwento tungkol sa journey niya, malaking bagay ang naging exposure niya sa audience ni Sir Paul. At mula doon, nagpatuloy si Chris na. Nag-vlog, gumawa ng content, nagpatuloy kahit may mga panahong mahirap, hanggang sa dumating tayo sa point na may farmhouse na siyang naipagawa. Kaya kapag nakita mo yung frame nila ni Sir Paul sa loob ng farmhouse, maintindihan mo kung bakit may sentimental value yun para kay Chris na mga kaalagad. Hindi ibig sabihin na dahil may frame siya ay pareho pa rin ang lahat ng nangyari noon. Hindi rin ibig sabihin na alam natin kung ano talaga ang naging personal na relasyon nila. Dahil hanggang ngayon, hindi naman natin kailangang mag-assume kung ano talaga ang lahat ng nangyari sa pagitan nila mga kaalagad. Kung teleserye ba noon, kung totoong relasyon, kung may halong content, sila ang nakakaalam ng buong katotohanan. Pero isang bagay ang malinaw sa ipinakita ni Chris na mga kaalagad. Hindi niya kinalimutan ang taong naging bahagi ng malaking turning point ng buhay niya. At alam naman natin mga kaalagad, maraming viewers ang talagang nadala sa naging journey nila noon. May mga taong naniwala sa kanilang closeness, may mga taong natuwa, may mga taong naging invested, at nang bigla silang magkahiwalay ng landas, may mga taong nasaktan. May nagalit kay Chris na, may nagalit kay Sir Paul, may mga taong pumili ng side. May mga supporters na nagpatuloy kay Chris na, may mga supporters naman na nagbago ang pananaw. Pero kung tutuusin mga kaalagad, hindi na natin kailangang balikan ang lahat ng away. Dahil ang mas magandang pag-usapan ngayon ay ano ang ginawa ni Chris na pagkatapos ng lahat ng yon. At ito ang bagay na personally nakaka-proud para sa akin bilang supporter. Dahil pagkatapos ng mga nangyari, hindi tumigil si Chris na. Nagpatuloy siya sa pagbablog mga kaalagad. Nagpatuloy siya sa paggawa ng content, nagpatuloy siya kahit alam nating hindi naman naging madali ang lahat. At ngayon, tingnan nyo ang resulta. Farmhouse. Hindi pa man kumpleto, hindi pa man fully furnished, pero nandyan na. Isang bagay na dati ay pangarap lang, ngayon may bubong na, may mga pader na, may mga kwarto na, may lugar na siyang matatawag na kanya. At kapag nakikita natin ang frame na yun sa loob, parang may maliit na reminder sa kanyang journey mga kaalagad. Ito ang gusto kong bigyang diin dito. Minsan kasi,
may mga taong nakakakuha ng opportunity pero hindi nila ginagamit ng maayos. Pero sa case ni Krishna, nakakuha siya ng malaking opportunity nang makilala siya ni Sir Paul. At ang ginawa niya, ginamit niya ang pagkakataon para bumuo ng sarili niyang journey. Hindi siya nanatili lang sa pangalan ng ibang tao. Nagpatuloy siyang gumawa ng sarili niyang content, nagkaroon ng sariling audience, nagpatuloy ang channel, at ngayon mga kalagad may sarili na siyang farmhouse. Kaya para sa akin, maganda ring makita na kahit nakarating na siya sa ganong stage, hindi niya kinakalimutan ang pinagbulan niya. Kaya kapag may magsabing, frame lang naman yan. Oo, frame lang siya kung titingnan mo bilang ordinaryong bagay. Pero kapag alam mo ang kwento sa likod, hindi na siya simpleng frame. Isa itong memory, isang reminder, isang bahagi ng journey. At maharahil, isa rin itong paraan ni Krishna para sabihin, hindi ko nakalimutan kung saan ako nagsimula. At honestly, maganda yon mga kalagad. Dahil kahit gaano kalayo ang marating natin, maganda pa rin na alam natin kung sino ang mga taong naging bahagi ng pag-abot natin sa pangarap. Hindi ibig sabihin na kailangan nating manatili sa nakaraan. Pwede nating alalahanin ang nakaraan habang patuloy na sumusulong. At ito talaga ang nakakatuwang bahagi dito mga kaalagad. Hindi naman naging instant ang farmhouse. Hindi naman isang araw na nagising si Krishna na meron na agad. May proseso, may trabaho, may pagod, may mga panahon na siguro hindi rin niya alam kung saan hantong ang lahat. Pero ngayon, unti-unti na niya nakikita ang resulta. At ang farmhouse na ito ay hindi lang bahay mga kaalagad, no? Para sa isang supporter na matagal nang sumusubaybay sa journey niya, parang physical proof ito na may napupuntahan ang kanyang pagpupursige. Dati content lang, dati pangarap lang, dati plano lang, ngayon may totoong building na. Ang gusto ko sa vlog na ito ni Krishna ay hindi naman kailangan maging perfect agad ang farmhouse. Wala pang maraming gamit, okay lang. Plain pa, okay lang mga kaalagad. Unti-unti lang dahil ang bahay naman ay hindi naman nasusukat sa dami ng appliances. Unti-unti rin niyang mapupuno, darating ang sofa, darating ang refrigerator, darating ang television, darating ang mga gamit sa kusina, darating ang mga decoration, at sigurado akong darating din ang panahon na kapag pumasok tayo sa farmhouse ni Krishna, hindi na natin makikitang plain mga kaalagad. Mapupuno na iyon ng mga gamit at higit sa lahat ng mga bagong memories. Kaya mga kaalagad sa sa vlog nito ni Krishna, para sa akin hindi lang farmhouse update ang nakita natin. May nakita tayong isang bagong chapter ng kanyang buhay. At sa gitna ng isang bahay na halos wala pang laman, dalawang frame ang unang tumatak sa akin. Frame nila ni Sir Paul. At hindi natin kailangang bigyan yon ng kung ano-anong kahulugan. Hindi natin kailangang hulaan kung ano ang status nila. Hindi natin kailangang balikan ang lahat ng nangyari noon. Ang importante, alam natin na naging bahagi si Sir Paul ng journey ni Krishna. At mukhang hindi yon nakalimutan ni Krishna. At para sa akin, magandang treat yon mga kaalagad. Dahil kapag dumating ang panahon na umaangat na tayo, huwag nating kalimutan ang mga taong naging bahagi ng simula. Hindi ibig sabihin na utang na loob natin ang buong buhay natin sa kanila. Ang ibig sabihin lang, marunong tayong kumilala sa naging bahagi nila sa journey natin. At ngayon, Krishna, from the days na naghahanap pa ng trabaho, from the days na gumagawa pa ng content, from the days na nangangarap pa lang, ngayon may farmhouse ka na. Hindi pa tapos ang journey, hindi pa kumpleto ang bahay, pero malayo na ang narating mo. At bilang isang kaalagad at supporter, nakaka-proud makita na unti-unti nang naging realidad ang pangarap mo. At pinaka-exciting, hindi pa ito ang ending. Ito pa lang ang simula ng panibagong chapter. Kaya abangan natin kung paano mapupuno at mabubuo ang farmhouse ni Krishna mga kaalagad. At kung ano-anong bagong memories ang mabubuo sa loob nito. Congratulations Krishna, unti-unti, pero siguradong umaabante.